Kaibigan, narito na naman tayo sa isang mapagpalang oras ng pag-aaral. Purihin natin ang Diyos sapagkat hindi tayo nagsasawang pag-aralan ng Kanyang mga salita. Sapagkat dito tayo tumitibay sa ating pananampalataya, mapapalakas ang ating paglilingkod sa ating Diyos habang tayo ay naghihintay sa Kanyang malapit na pagdating. Ito po ang iyong lingkod, Pastor Ray Urbi, bilang facilitator sa ating pag-aaral ngayong oras na ito. Binabati kong lahat ng ating mga viewers magmula sa Cavite, Pangasinan, Malaysia, Switzerland, sa Saudi Arabia, yan sa Mamsi Tagalog Group, sa Bacolod, North Cotabato, sa Baisa, sa Cebu, sa Florida, USA, sa Benguet, sa Hong Kong, at yung mga kapatid nating Maranatha Devotional International Group Chat headed by our Sister Rose at Purihin ng Diyos, at doon sa Batangas District 2 sa Dagatan, at lahat na hindi ko pa na-mention, kaibigan, ay sa susunod na kayo sa susunod na kabanata sapagkat masayang-masaya ang ating pag-aaral ngayong oras na ito. Pagpapalain ang bawat isa sa inyo at kami din dito sa studio, purihin ng ating Panginoong Diyos. Kaibigan, kami natutuwa sa mga comments na inyong inilalagay dyan sa comment section. Purihin ng Diyos. Patuloy kayong naglalaad dyan ng mga comments at mga kung ano man yung gusto nyong ilagay. Lalong-lalo na ganun din ilagay nyo kung saan kayo nanggagaling upang alam namin kung saan nakakarating ang programang ito, Oras ng Pag-aaral. Ang ating mga kasama dito sa studio ay ang ating tuloy na kaibigang manggagawa dito sa NPUC. Walang iba kundi si Pastor Abraham Del Rosario. Siya po ang ating direktor ng publishing ministry dito sa NPUC. Kumusta kayo, Pastor Abe? Mabuti, Pastor Ray. At nakaka-miss na makausap natin, makapanayam natin ang ating mga kaibigan na viewers all throughout the world. At kami ay bumabati ng magandang pag-aaral sa ating lahat. Mga kapatid, malapit na mga kaibigan ang ating distribution ng Missionary Book of the Year. Itong The Great Controversy. Kung gusto nyong malaman ang mas malalim na pag-aaral tungkol sa Iglesia ng Diyos na itinatag mula pa doon sa halamanan ng Eden hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon, iisang iglesia ang binabanggit. At dito kayo ay ibibless ng Panginoon sa panahon na kayo ay may problema, may karamdaman, at mga pasanin sa buhay. Kayo ay magkakaroon ng di masayod na kapayapaan. Kaya nga, bumili kayo nito at magbigay sapagkat ang slogan natin ay Read Before You Give. Ngayon ay meron tayong nilulunsad na every year na book bound. Ito po ay napakagandang flagship ng Philippine Publishing House. At ito ay punong-puno ng kaalamang pangkalusugan, lalo na sa pangangalaga ng ating pangangatawan, pamilya, pagpapalaki ng mga bata, pag-aaral ng mga bagay na may kinalaman sa sensya, kalusugan at legal ay nandito po sa Health and Home. Kaya nga po ay puntahan ninyo ang ating mga LEs na malapit sa inyong mga missions and conferences na nakakasakop sa inyong lugar sa buong Pilipinas. Salamat, Pastor Abe, sa ating pagpapatuloy. Nais kitang anyahan, kaibigan, sa maikling panalangin. O mahal na Diyos, Ama naming banal, na ang luklukan ay nasa mga langit. Kinikilala namin kayo na kayo ang may-ari at may-akda ng aming buhay. Narito na naman kami upang pag-aralan ang iyong mga salita. Magsalita kayo sa amin, Panginoon, at magkaroon kami nawa ng iyong karunungan upang maintindihan namin at maunawaan ang iyong mga salita. Pagpalain ang bawat isa sa amin at ang mga mapapag-aralan namin ay magbigay kalakasan ng aming pananampalataya, sa kabuhayan at patuloy na magbigay sa amin ng pag-asa ng kapayapaan at kaligtasan. Patawarin kami, Panginoon Diyos, sa aming mga kasalanan. Ito'y hiling namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ang aklat na ating patuloy na pinapag-aralan ngayong trimestre, kaibigan, ay dito sa libro o aklat na mga taga-Epeso na isinulat ni San Pablo sa mga mananampalataya sa Iglesia ng Epeso
At ganun din naman para sa atin, sapagkat tayo naman ay nananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo sa ating kapanahunan ngayon. At ang pamagat ng ating pang-8 na paksa ay mga buhay na hinubog ayon kay Kristo at pananalitang kinasihan ng Espiritu. At ang talatang sa uluhin, kaibigan, ay matatagpuan sa Efeso 4:22 at 24. Ito po ang sinasabi: alisin ninyo ang dating paraan ng inyong pamumuhay, ang dating pagkatao na pinasama sa pamagitan ng mapandayang pagnanasa, at magbago sa espiritu ng iyong pag-iisip, at kayo'y magbihis ng bagong pagkatao na nilalang ayon sa wangis ng Diyos, sa katwiran at kabanalan ng katotohanan. Napakaganda, Pastor Abe, ang ating pag-aaralan ngayong linggong ito na nagsasaad ng kinakailangang gawain paglakad ng isang Kristiyano habang siya ay nananatiling tapat sa ating Panginoong Yesus. Ito naman yung magmula, ang pinapag-aralan natin ay Kapitulo 4 na hanggang 6 ng Kapitulo Efeso. So inilalaad na sa atin yung resulta ng Ebanghelyo sa ating buhay, sapagkat noon napag-aralan natin yung chapter 1 to 3, tinutukoy nito yung kapangyarihan ng Ebanghelyo na nagbabago ng ating buhay. Siya ang napag-isa. Ngayon naman ay papag-aralan natin ngayong pang-7 na o pang-8 na leksyon, pang-7 at pang-8 leksyon ay yung papaano tayo mabuhay na kagaya ng ating Panginoong Hesus. Kaya napakaganda ang sinasabi dito na patungkol dito sa ating pananalita, sa ating mga ginagawa. At merong kang inilaad dito na ating pag-aralan, Pastor Abe, na 3. Tatlo pala ito. 3 C. Ano? Tatlong letter C. 3 letter C. Ang unang 3 C ay contrast of new and old life. Pangalawa ay change of life and identity. Ang pangatlo ay conversation transforms the spirit. Yeah. Ay napaganda ito. Ipapaliwanag mo sa atin, Pastor Abe, kung ano yung unang letter C na tinatawag dito, contrast, a contrast of new and old life. Yeah. Pastor Abe. Napakaganda itong nilalahad ng lesson natin, Pastor Ray, na ang Book of Efeso, chapter 4, verses 17 to 32, dito ay nakikipagtalakayan, mga kapatid, ang ating kaibigan at apostol na si Pablo, na kanyang ipinapakiusap sa mga mananampalataya na maranasan nila ang complete transformation, yung talagang sakdal na pagbabago. Na kanilang niyayapos ang bagong pangalan o identity. At iyan ay kailangan nilang mabago ang kanilang pag-iisip sa pamamagitan ng banal na espiritu. Yan yung pinakabuod niya sa ating pag-aaral, na ito ang magdadala sa buhay upang tayo ay magkaroon ng tinatawag na katwiran at tunay na kabanalan sa pamumuhay. Ngayon ay ito ang ultimate na makeover para sa isang tao na tatalakayin natin ngayon, yung contrast of new life and old way of life. Ito yung panibagong buhay na dati ay nabubuhay ka sa isang makamundong pamumuhay. Ngayon ay babaguhin tayo ng ating Panginoon. Ngayon, ang ating makikita dito, Pastor Ray, ang unang idinidiin ni Pablo sa atin, para magawa natin ito, kinakailangan natin makipag-partner sa Panginoon at makipag-partner din sa ating kapwa-tao. So, basahin natin, Pastor Ray, sa Efeso, Kabanata 2, setas na 11 hanggang 13. Okay, titingnan natin yung background. Bakit kinakailangan ng mga hintil na pagkatapos
na sila ay mahikayat at gayon din ang mga Hudyo mahikayat sa pananampalataya ay kinakailangan nilang makipagpartner sa mga tao ng ating Panginoong Diyos o makisama, makihalubilo sa mga tao ng Diyos. 11, sabi to, kaya nga, alalahanin ninyo na noong una, kayo'y mga hentil sa laman. Tinatawag na di tuli ng mga tinatawag na tuli sa laman na ginawa ng mga kamay ng tao. 12, na ng panahong iyon, kayo ay walang Kristo, hiwalay sa pagiging mamamayan ng Israel, at mga dayuhan sa mga tipan ng pangako. Walang pag-asa at walang Diyos sa sanlibutan. Subalit ngayon ay na kay Kristo Jesus, kayo na noong una ay malayo, ay inilapit sa mamagitan ng dugo ni Kristo. Yan. So pinapaliwanag ni Paul ngayon, Pastor Ray, na itong contrast. mga hintil, at yung may mga Jew din kasi na hindi rin nabago, may mga hintil din na hindi rin nabago. Pero ang pino-point out ni Pablo ngayon, ang itong mga hintil ay huwag silang magmayabang din sa pananampalataya. Kasi pinoint out niya na walang saysay ang kanilang pamumuhay dahil sa gawa ng laman sa verse 11. Bakit? Kasi ang sabi doon ay nang unay kayo'y mga hintil sa laman, tinatawag na hindi tuli sa pananampalataya. So hindi sila belong sa family. Hindi sila belong sa initiation ng isang grupo na dapat kapag gusto mong belong sa pamilya ng Diyos, kailangan mong matuli. Di ba? Parang gusto mong pumasok sa isang fraternity. So, gusto mong sumama sa SI, ACRO, yan yung mga nandito sa Pilipinas eh. Kung gusto mong belong sa kanila, ay papasok ka sa isang initiation. Ngayon, itong mga hintil ay hindi naman sila pumasok sa ganong kaparaanan ng initiation. Sila ay hindi pa rin tuli sa physical, lalong-lalo na hindi pa tuli sa spiritual. So, inire-remind ni Pablo na kayo dati ay walang Kristo at walang Diyos. Ngunit ngayon, nung tinanggap nyo si Kristo bilang tagapagligtas ninyo, ngayon kayo ay na kay Kristo na. So, yun ang kagandahan ng lesson natin na pinoint out niya na ng panahong iyon, kayo ay walang Kristo. Hiwalay, sabi niya, sa pagiging mamamayan ng Israel. At mga dayuhan sa mga tipan ng pangako, walang pag-asa at walang Diyos sa sanlibutan. Pero nung tinanggap nila si Kristo, sila ngayon ay na kay Kristo na. Yan yung punto niya, Pastor Ray. Then sa 13 ay subalit ngayon ay na kay Kristo na kayo na nung una ay malayo, ay inilapit sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. So, blessings Ang gandang blessing. Ito yung contrast ng dating buhay nila at yung panibagong buhay nila. Yung lumang buhay nila ay nagbago nung nakilala nila ang ating Panginoon. Maganda yung sinabi mo, balikan ko, Pastor, na kung gusto mong pumasok sa isang grupo o isang kumpanya o sabihin na natin ito na lang, relihiyon ng Kristyanismo, meron ding initiation siya. Meron din. Yung pagbibinyag. Bautismo. Diba? Yung bautismo. Para ipakilala mo sa buong mundo na ikaw ay pag-aari na ni Kristo dahil ipinasakop mo na yung sarili sa Kanya. Yan ang nagbibigay ng initiation kung ikaw ay papasok sa pagkakristyano na ang pagkakristyano ay kinikilala mong si Jesus ang ulo, gaya ng leksyon natin noong nakaraan, at ikaw naman ay kanyang katawan na nakikipag-ugnay, na sumusunod doon sa pamamamayan kung papaano dadalhin ng Panginoong Diyos ang kanyang iglesia sa langit na bayan. Maganda nito, Pastor, yung contrast. Parang Pastor Ray, dati binata ka, okay, lahat ng buhay mo at layaw mo nandun. Pero nung nag-asawa ka, iba na. Control na, iba na. May initiation na yon sa mata ng tao, sa mata ng Diyos, ikinasal ka na. Ngayon, yung asawa mo ang pinakamagandang babae sa balat ng lupa. Kahit makakita ka man ng magagandang babae kasi meron ng initiation of marriage na nangyari, nasa sagradong relasyon ka na, ay huwag ka nang mamuhay sa pagiging binata pa noon kasi may asawa ka na. Huwag mo nang balikan. Huwag mo nang balikan yung yun. pagkabinata. Pagkabinata. Ngayon, ang hintil
ay huwag na nilang babalikan yung pagiging hintil. Oo. Yung mahilig sa kalayawan, mahilig sa laman. Yan yung gawa ng sanlibutan eh. Lahat tayo yan, may gawa ng sanlibutan. Pero ang nagpapaalala sa atin ay dati walang-wala ka eh. Wala kang Diyos, wala kang Kristo. At wala ka sa, hindi mo kinikilala ang tipan ng Panginoon. Pero ngayon, nandito ka na. Ang ganda. Yan, nandito ka na. Ito yung contrast of new and old way of life. Then, dito inaano ni Pablo yung portrait of a callous spirituality. Bakit? Ano ang nangyari noon? Pakibasa mo, Pastor Ray. Doon sa Efeso, chapter 4, verses 17 and to 19. Titingnan natin. Kaya't sinasabi ko ito at pinatutuhanan sa Panginoon na kayo'y hindi dapat lumakad na gaya ng lakad ng mga hentil sa kawalang saysay ng kanilang mga pag-iisip. 18. Nagdilim ang kanilang mga pangunawa, palibhasay nahiwalay sa buhay ng Diyos dahil sa kanilang kamangmangan, dahil sa katigasan ng kanilang mga puso. 19. Sila'y naging manhid at ibinigay ang kanilang sarili sa kahalayan, sa sakim, sa paggawa ng bawat uri ng karumihan. Ito ang delikado ng mga kaibigan. No? Ito yung old way of life. Callous spirituality. Ayan, ito ang nakakasira sa pagkakaisa. Okay? Itong sa verse 17, idiin natin, friend. Kaya't sinasabi ko ito at pinatutuhanan sa Panginoon na kayo'y hindi na dapat lumakad na kagaya ng lakad ng mga hintil. Ito yung, ano ba yung lakad nila? Sa kawalang saysay ng kanilang mga pag-iisip. Siguro kung naiisip nila ay puro karamihan na lang. Hindi na makalangit. Kung ano kasi yung binabasa mo, pinapanood mo, pinapakinggan mo, iyon ang nakarehistro dito. Alam naman natin ang hintil, ang land of Canaan ay mahilig sa immoralidad. Alam natin kasi ang mundo noon ay ang mundo ng mga Hudyo ay nilusob sila ng Babylonia. Meron silang ugaling parang Babylonia. Pagkatapos niyan ay nilusob sila ng Medo-Persia. Halo-halong kultura at paniniwala at pagsamba. Ngayon, nung nakilala na ninyo ang Panginoon, ay hindi na ganun ang pag-iisip ninyo. Ang pag-iisip na ninyo ay malinis, dalisay. Yun ang gusto ng ating Panginoon. Ang isa pa, Pastor Red, ayon sa binasa natin kanina, na nagdilim, sabi niya, ang kanilang mga pangunawa. Ito ang naging dahilan. Palibhasay nahiwalay sila sa buhay na Diyos dahil sa kanilang kamangmangan, dahil sa katigasan ng kanilang mga puso. Nandyan na yung para bagang nanawagan na ang Panginoon. Nung naalala ko yung kasaysayan ni Haring Agripa sa ni Felix, naalala mo yon? Nung nag-Bible study itong si Pablo sa kanila, ay ang sabi ni Pablo ay sa kagkatapos na manalita ng pangangaral ay ang sabi ni Haring Agripa ay sa kakaunting panahon, Pablo, ay hihikayatin mo ba akong maging Kristiyano? Sabi niya, sabi ni Pablo ay talagang kailangan mo yan para ikaw ay matanggap mo si Kristo bilang personal na tagapagligtas mo. Pagkatapos naman, nag-react din naman si Felix. Sabi niya ay napakinggan niya yung ebanghelyo. Sabi niya, Pablo, saka na lang. Kapag meron ng sa tamang panahon, ay tatanggapin ko ang Panginoon. Naitala itong dalawang ito sa Biblia na hindi nagpasakop sa ating Panginoon. Why? Kasi mas mahal nila yung pwesto nila, yung posisyon nila, kaysa yung Panginoon na nanawagan sa kanilang puso. Masyadong pinatigas. Parang si Pero. Si Pero noon, mga kapatid, ay ang command ng Diyos sa magitan ni Moses ay let my people go. Pero ang sabi naman ni Pero ay, sino itong Diyos na susundin ko? Tigas ng ulo, ano? Tapos gumawa ng maraming mga kamabalaghan at mga tanda sa lupain ng Ehipto. Pero matagis pa rin ang puso. Ito yung sinasabi ng ating
ito yung old way of life. Katigasan. Katigasan. Then, ito ba yung, Pastor, ito yung hard-headedness. Hard-headedness. Ng tao. Parang may nakita ako, Pastor, nang ibig sabihin na ito ay, nung nabasa ko, ay yung loss of all power of sensation, yung porosis. Oo. Parang yung parte ng katawan mo ay na-paralyze na. Paralyzed o kaya nilagyan ng semento o kaya bakal na doon sa dulo ay wala ng sensation, hindi na ramdam. Manhid na. Kaya mahirap ito na magiging ugali ng isang tao na kay Kristo. Ito yung mga taong walang relasyon sa ating Panginoon Diyos. Kung ito yung kanilang iniisip sa kanilang buhay, matigas. Matigas. Ibig sabihin, hindi siya nagbebend doon sa pagiging masunurin. Matigas ang ulo Ginagawa niya yung sarili niya. Para yung gusto niya. Ito na yung katotohanan. Parang bigyan natin ng mas malinaw. Mayroong traffic rules nagsasabing one way. Pero dahil mayroong kang ID na panglaban sa mga traffic enforcer, sige, one way ko ito kasi may ID ako. Diba? May pampalusot. Ay, ang isang anak ng Diyos ay hindi ganon. Kailangan nating sumunod. Mayroon bang nakakakita at walang nakakakita, kailangan nating sumunod sa Panginoon. Lahat naman tayo ay prone, Pastor? Lahat tayo ay prone sa mga bagay na paggawa ng kasalanan. Ang gumagabay na lang sa atin ay ang salita ng ating Panginoon at ang banal na Espiritu. Pag sinabi ng banal na Espiritu ay huwag nating gawin kasi doon tumitigas, nagiging manhid ang ating pag-unawa, nagiging matigas, nagiging bato ang ating mga puso na hindi na nakakaramdam, nakakapag-isip ng paggawa ng mabuti. Dito sa 19, sinabi niya dito, sige. Pastor, yung pinabasa mo sa akin kanina, sila'y naging manhid. So, matigas na ang ulo, ibig sabihin, hindi mabigyan ng pag-unawa para sumunod. Matigas ang ulo, ginagawa niya yung gusto niya. Yung gusto niya. Kasi matigas manhid pa. Walang pakiramdam. Walang pakiramdam, wala siyang pakialam. Ang isang tao na manhid ay wala siyang pakialam kung yung gagawin niya ay mabuti. Mapapahiya yung mga maraming tao. Wala siyang pakialam. Basta mag-gratify niya yung kanyang desire niya. Yun ang sinasabi dito. Manhid, ibinigay sariling kahalayan. Yan yung karumihan na sinasabi ng banal na kasulatan, Pastor Ray. Ganda sabi niya na sa kahalayan, sakim sa paggawa ng bawat uri ng karumihan. So, bantayan natin ang ating sarili, mga kapatid. Kasi kung minsan dumarating sa atin yan, salapi, karangyaan, posisyon, kapangyarihan. Yan yung nagpapamanhid ng ating unawa na tila bagang hindi na natin nararamdaman ang panawagan ng ating Panginoon. Yan ay gawa ng hintil. Yan ang lumang lakad ng buhay ng tao. Yan yung old way of life. So wag na natin balikan yan kasi nakaranas na tayo ng ganyan. Ngayon ay pupunta tayo dito, Pastor Ray. Ito yung mga patterns of life that nourish it. Ito yung bang dapat gayahin natin sa buhay na ito na nakapagsusustain ng ating relasyon sa Diyos at sa ating kapwa-tao. Sa verses 20 to 24, Pastor Ray, ito na yung new way of life. Yun na, yung bagong buhay. Bagong buhay. Ngunit hindi sa gayong paraan ninyo natutunan si Kristo. Kung tunay na siya'y inyong narinig at tinuruan sa Kanya kung paanong ang katotohanan ay nakay Jesus, alisin ninyo ang dating paraan ng inyong pamumuhay, ang dating pagkatao na pinasama sa pamamagitan ng mapandayang pagnanasa at magbago sa espiritu ng inyong pag-iisip at kayo'y magbihis ng bagong pagkatao na nilalang ayon sa wangis ng Diyos sa katwiran at kabanalan ng katotohanan. Maganda. So, inalis na sa atin yung lumang pagkatao dahil sa pagnanasa ng laman. Yung makamundo, yun yung luma. Yun yung luma. Ikaw ngayon ay bago na. So, alisin mo na yung lumang pagkatao. Diba? Alisin mo na yung nakakasama sa iyong relasyon sa Panginoon at sa kapwa-tao.
Then, ang sabi niya sa verse 22, Pastor Ray, ito yung mabago tayo sa espiritu. At magbago sa espiritu ng inyong pag-iisip. So, ang inuunawa na lang natin, itong bagay na ito ay masama sa akin. Dito ako. Bagaman nandoon pa rin yung propensity na nag-uudyok na gumawa ng kasalanan, pero dahil ikaw ay nandito ka na sa Panginoon, ang iisipin mo ay kagaya ng pag-iisip ng Panginoon. Kaya sabi nga ng Bible ni Paul doon sa Romans chapter 12 verses 1 to 2, be not conformed to this world. Di ba, Pastor? Pakibasa mo nga, Pastor. Mag-sidetrack nga tayo doon. Kasi sa pagbabago ng pag-iisip, nandoon yun eh. Tignan mo, Romans chapter 12 verses 1 to 2. Tingnan natin kung paano tayo pinayuhan ni Pablo tungkol sa bagay na ito. Kaya nga, mga kapatid, isinasamo ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong ialay ang inyong mga katawan sa isang handog na buhay, banal, na kasaya-saya sa Diyos, na siya ninyong makatwirang paglilingkod. Sabi, huwag ninyong tularan ang sanlibutang ito, kundi magbago kayo sa pagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasiya at lubos na kalooban ng Diyos. Yung pagbabago ng pag-iisip. Hindi na kasi tayo taga sanlibutan. Kandidato tayo, Pastor Ray, mapunta doon sa langit na bayan. So kung yung gawaing makasanlibutan, yan pa rin yung lumang pagkatao. So ngayon, ang ninanais mo na lang ay yung mga bagay na makapagpapabuti ng ating ugnayan sa ating Panginoong Diyos. Pastor, hindi madali ito. Hindi madali. Yung isip mo ay nabuhay ka sa mga ilang mga taon at sanay, habit mo na, karakter mo na, yung sanay na yung isip mo ay nag-iisip talaga ng pansarili, mga self-gratification, lahat yung pansarili. Napakahirap itong baguhin. Yung old self kasi nakasanayan mo na eh. Naging ugali mo, habit mo na yon. Paggising mo pa lang ng umaga yun ang naisip mo kasi sa isip mo may linya na. May daan na madaling daanan ng iniisip mo. Kaya napakahirap ito. Lalo na pag yung mga na-addict na sa computer, na-addict na sa cellphone, na-addict na sa TikTok, na-addict na lahat ng mga bagay, yung Facebook, na-addict na yan. Paggising pa lang, yan ang naisip agad. Hindi salita ng Panginoong Diyos. Nakikita natin itong kahit ni mga anak natin minsan, no? Kahit mga anak ng Adventist na kagaya natin, ay naglalaro yan ng Mobile Legend. Kalimutan ko yung mga ibang nilalaro nila, na imbes na, anak, ngayon ay devotional na ha. At isa-shut off na natin ang internet ng alas 9 ng gabi. Kasi masisira ang pag-iisip mo. Hindi ka na bata. Ikaw ngayon ay mature na sa pananampalataya. Ang pag-iisip ng paggawa ng isang mature na tao, hindi ka na nag-iisip na parang bata. Kasi kung naglalaro ka pa rin, ay matanda ka na. May batang pag-iisip pa, maturity yun. Maganda yung sinasabi mo, Pastor, dahil sa loob ng pamilya, gagamitin ng Panginoon Diyos yung mga mahal mong sa buhay na magsabi sa iyo kung ano yung masama sa iyo. Tama. At kung narinig mo na, yung mga mahal mong sa buhay na nagsabi sa iyo na masama yun ang ginagawa mo, habit mo na yun, ay kailangan mong pag-aralan ng mabuti. You must be aware and conscious at italaga ito sa ating Panginoon Diyos para magkaroon ng pagbabago. At yung mga dating mong ugali ay pwede mong palitan ng iba ng paraan. So, gagaya ng ugali ni Kristo bagong ugali na. Kung halimbawa laging yung isip mo laging sa computer paggising mo, pag naisip mo yon ay masama na ito. Biblia na muna. Biblia muna. Kaya ang sabi ni Juan dito, nabasa mo naman yung 23 kanina, Pastor, yung 24 dito ay, at kayo'y magbihis ng bagong pagkatao. Yan ang gusto niya. Magbihis na bagong pagkatao na nilalang ayon sa wangis ng Diyos. Sa katwiran at kabanalan ng katotohanan. Kasi wangis natin ang Diyos eh. So, ang ikinikilos na natin ay kilos na kagaya ng ugali ng Panginoon. Maganda. So, nandoon yung maayos na pananalita, malinis na pag-iisip, pusong tapat sa Diyos,
sa tao, sa relasyon din natin sa ating asawa, sa mga anak natin. Pantay ang pagmamahal para hindi magagalit ang mga bata sa atin, di ba? Oo, tama. So yun. So bago na tayo eh. Huwag nang makita sa atin yung old way of life. Oh. So kasi binago na tayo ng ating Panginoon. Gustong-gusto ko ito eh. Nang sabi dito, at sabi niya, dahil ayon sa wangis ng Diyos nilalang tayo, ang gagawin na natin ay katwiran at kabanalan ng katotohanan. Yan ang gusto ng Panginoon na makita sa atin, Pastor Ray. Oo. Ang gusto ko dito, Pastor, na sinasabi mo na pinabasa mo sa akin ay yung put on the new man. Magbihis ng bagong pagkatao. Yung bagong pagkatao ay hindi galing sa Kanya. Kundi galing sa iba. Na ibibigay sa atin ng Panginoon Diyos. Yun yung Kanyang kaloob. Mangyayari lang ito kung ma-realize mo na nagkukulang ka, masama ka, at nangangailangan ka ng lakas. Hindi galing sa iyo, kundi galing sa labas. Sa Panginoon. Sa Panginoon Diyos. Yung new man na tinatawag ito, ang Panginoong Kristo na mabuhay sa atin. Para pag nabuhay sa atin, sabi ni Pablo, hindi na ako ang nabubuhay ngayon. Bago na ang buhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Yung nung nakaraan, maalala mo, yung napag-aralan natin ito, yung bagong pagkatao. Nasabi ko yun, yung bagong pagkatao, may dalawang new man na tinatawag dito sa yung salitang neos. Ito pala, Pastor, yung point in time. Yung pagkatao mo bago. Pero meron nang nauna sa iyo. Yung dati. May nauna na. Ito yung pangkaraniwan na nangyari. Bawa, yung kotse, bago yung kotse mo. Pero meron ng mga ibang nauna na bago na nagkaroon na ng ganon. Point in time. Pero yung sinasabi nito, ditong original na sinasabing new man na ibibigay sa atin ay point in quality. Na wala pang nangyayari noon sa iyong buhay. Ngayon ka lang magkaroon. Ngayon ka lang magkaroon kasi dahil kay Kristo Jesus ka. Yung dating wangis nasira dahil sa ugali natin at pagkakasala natin. Ngayon, nung tinanggap na natin si Kristo sa pamamagitan ng bautismo, tayo na ngayon ay bagong nilalang. Yung tinatalakay natin noon na ang ating lumang pagkatao ay nailibing na doon sa tubig. At doon na lang natin ilalagay ang lumang pagkatao. Pag-ahon natin mula sa tubig, tayo ngayon ay bagong nilalang. Ayan. Bagong tao na. Bagong tao. Binihisan ng katwiran at ng kabanalan ng ating Panginoong Diyos. Yung Christ righteousness. So, yung pangalawang letter C natin, friend, a change of life and identity. Ipinoint out ni Pablo dito na ang mga hintil napakinggan nila ang salita ng Diyos. At tinuruan sila ng salita ng Diyos at sila'y hinubog sa pamamagitan ng salita ng Diyos na ginabayan ng banal na Espiritu. So nandito yung image 3 ng clothing o yung pagsusuot ng damit. Kaya nga, ma-re-emphasize natin dito sa verse 22 pa rin, nandun pa rin tayo, yung put off the old way of life. Discussin natin ng mabuti ito kasi napakahalaga. Alisin ninyo, sabi niya, ang dating paraan ng inyong pamumuhay. Ay, dati-rati ako, my friend, ay maalala ko pa ang kabutihan ng Diyos. Nung hindi pa natin lubusang kilala, kasi Methodist tayo, friend. Ay, siyempre nakakatigim tayo ng konti naman. Hindi tayo lasinggo, pero pag nandun yung mga kaibigan, nandun ka din. Nagiinom ng alak, naninigarilyo. Halos lahat na. Nandun sa kanto, nagigitara hanggang sa alas 12 ng magdamag. Ang mga kanta ay kantang makamundo. Okay? Mga pananalitang kanto. Ay, nung tayo naging Kristiyano na, sabi ng aking kapitbahay na dating kaibigan, sabi, punta ka naman sa ating dating tagpuan. Ay sabi ko, hindi na kasi may pagbabago na tayo. Tinanggap ko na ang Panginoon. Yan ay alaala lang ng nakaraan ng aking lumang pagkatao. Ngayon na ay hindi na. Ngayon kung binabalikan ko ang mga kaibigan ko doon sa lugar na yun, Pastor Ray, talagang kulubot na ang muka. Okay? Mga ngipin ay kulang-kulang na.
ang mga itsuray Mas matanda na kaysa sa iyo. mas matanda sa akin. Kaya pag bumabalik ako, bakit hindi ka natanda? Yan yung ginawa ng Panginoon sa aking buhay. Purihin ng Panginoon. Kasi hindi na tayo nagiinom, hindi tayo naninigarilyo, wala ng bisyo, hindi na rin nagmamadyong, nagsusugal, nagkakarakros, nagtataya ng wedding, Hindi na kung ano-anong nagtataya ginakain. ng loto, hindi na kumakain ng anumang pagkain na hindi nakapagpapalusog sa katawan, Tama. hindi na nagpupuyat hanggang alas 12 ng gabi. Oo. Kasi may pananaw na tayong anak tayo ng Panginoon. Oo. Yan para maintindihan nila. Then, ang isa pang nakakatuwa dito, Pastor Ray, May pagbabago yun. ito na yung inner renewal. Ito yung experience na maintindihan natin. At magbago kayo sa espiritu ng inyong pag-iisip. Alam mo, minsan kumasagi din sa isipan natin yung mga masamang bagay. Pero ang nagno-nurture sa atin ay Panginoon, ayaw ko yan. Di ba? Minsan, reality. Totoo. Ang Panginoon, wag, ayaw ko yan. Di ba? Yun ang dahilan. Meron nang nagpapaalala sa atin, wala ka na dyan, dito ka na. Oo. So alam mo na yung bunga ng pagkakasala at pagkakamali sa Panginoon. Kaya nga nung si Jose, alam niya yung bunga ng pagkakasalang ginawa ng kanyang ama na si Jacob. Bakit? 4 ang asawa Kaya nung tinutokso siya ni Mrs. Potiphar, ang tanggulang salita ni Jose ay, papaano ko gagawing itong napakalaking kasalanan laban sa Diyos? Kaya tumakbo siya Tumakbo. At hindi siya nagkasala. Tama. Day by day. Sabi nga ng Bible parang araw-araw araw-araw yun tinutokso day niya. by day. Tinutokso siya ni Mrs. Potiphar. Siguro, iba't ibang damit, iba't ibang pabango, malalambing na pananalita. Pero, tinakbuhan niya ang makabundong pagnanasa. At siya, nakatala sa Biblia na matuwid na lalaki. Si Jose, wala naman siyang binabasa noon na Biblia pa rin na nagpapaalala sa kanya. Pero, nataniman siya. Na-retain sa isip niya na masama yan. At yung daily na experience ng mga asawa ng tatay niya, nakita niya yung kasamaan ng ganon. Okay. Kasi isa lang ang original doon si Richelle. Yung 3 kabit na yon. So nagpapaalala, magulo pala ang ganitong buhay. Hindi ko na pamamarisan. Ito yung dinidiin na at magbago sa espiritu ng inyong pag-iisip. Then itong yung put on godly-like pattern of life sa verse 24, at kayo'y magbihis ng bagong pagkatao. Okay? Na nilalang. Okay? Sinong lumalang? Ayon sa wangis ng Diyos. So, bago na ang pagkatao natin. So, hindi na natin dapat balikan yung dating mga gawi sa buhay. Binago na tayo ng ating Panginoong Diyos. Meron pang dati na ako nung binata ko, mahilig akong manood ng sine nun. Pareho tayo. Ay talagang para bagang nung tayo makamundo, ang sinihan sa atin parang langit. Pupunta kami ng araw ng linggo kasi galing tayo sa baryo di battery pa naman ang sinihan generator, wala pang kuryente. So yun ang pinag-iipunan niyan ng isang linggo ng mga tao. So pagdating ng linggo na nandun na sa sinihan. Pero ngayon, ang pinaghahandaan na natin ay hindi na sinihan, kundi araw na ng Sabado. Yan ang pinaghahandaan natin, Pastor Ray. So, dito po ay maintindihan natin, mga kapatid, na napakabuti ang ating Panginoong Diyos. So, yung metaphor na ginamit na simbolo, yung damit sa Old Testament, ay simbolo ito ng makasalanan nating pagkatao na nangangailangan ng kaligtasan. Okay, so, inalis mo na yung lumang damit, yung lumang pagkatao, ang dinamit mo na ay yung damit ng katwiran ng ating Panginoong Yesus. Hindi na tayo ang nakikita sa atin, kundi si Kristo na ang nakikita sa ating buhay. So, marami tayong oras pa. Yung last na letter C natin, Pastor Ray, ay a conversation transforms by the Spirit. So, dito may contrast between transforming and deforming speech.
Okay? Yung nakakabuhay na salita at nakakasirang pananalita. Nakakasakit. Nakakasakit. At nakakapagpasaya. Yung salitang nakapagliligtas, meron din yan Mayroong salita naman na nadadala ka sa impyerno. So ito ay makikita natin, Pastor Ray. Pakibasa po ninyo doon sa, siguro, diretso mo na ito, 25 hanggang 29. Pasadahan na natin yan, diretso. Hanggang, unahin mo muna hanggang 29. Namaya yung iba. Kaya't pagkatapos itakwil ang kasinungalingan, ang bawat isa ay magsalita ng katotohanan sa kanyang kapwa, sapagkat tayo'y mga bahagi ng isa't isa. Magalit kayo, ngunit huwag kayong magkasala. Huwag hayaang lubugan ng araw ang iyong galit. At huwag bigyan ng pagkakataon ang dyablo. Ang magnanakaw ay huwag nang magnakaw. Magnakaw pa. Kundi magtrabaho at gumawa siya sa pamamagitan ng kanyang sariling mga kamay ng mabuting bagay upang siya ay may bahagi sa nangangailangan. Anumang masamang salita ay hindi dapat lumabas sa inyong bibig, kundi ang mabuti lamang para sa ikatitibay ayon sa pangangailangan, upang ito ay makapagbigay ng biyaya sa mga nakikinig. So, napakaganda ito, Pastor Ray. Ang bayan ng Diyos, magsalita ka lamang ng katotohanan. Merong negative statement dito ang sabi dito sa verse 25, yung unang, kaya't sabi niya, pagkatapos itakwil ang kasinungalingan. Ang isang anak ng Diyos ay hindi na nagsisinungaling. Dapat kung nagkasala ka, ay di nagkasala ka. Speak the truth. Yun yung under ng pag-uusap natin ngayon. Then dahil tayo ay tinuruang huwag nang magsinungaling, ang lumalabas na lang sa bibig natin ay kung ano yung tama. Kung anong tama. Ganda ng mga idea ni Paul, nag-uutos siya ng isang taong binago ng Panginoon ay nagsasalita na ng salitang wala ng kasinungalingan. Sa positive, bakit? Bakit huwag na tayong magsalita ng kasinungalingan? Ano ang sabi niya? Ang bawat isa ay magsalita na lang ng katotohanan sa kanyang kapwa. Okay, so kasi magkakapananampalataya kayong dalawa. Isang bahagi kayo ng katawan. Isang katawan kayo. Ay kung nagsinungaling ito, ay kasama ang buong katawan. Ang kalungkutan ng isa, kalungkutan ng lahat. Bakit ang rationally? Ang sabi yung rationally, sapagkat tayo'y mga bahagi ng isa't isa. So, ang isang iglesia, pag nagkatipon ay, limbawa sa atin dito sa union, may meeting tayo. Pag tayo nag-meeting sa ADCOM, sa EXCOM, sa HR, ay doon pa lamang ay puro katotohanan ang sasabihin natin. Kaya kung nagsinungaling ang membro ng EXCOM, ay dali lahat. Magiging masama ang image, ang image natin sa mga taong nakakarinig sa atin. Yun ang sinasabi ni Pablo. So, dahil tayo ay anak ng Diyos, ang lumalabas na lang sa bibig natin ay mabubuting salita at totoong mga salita. Ang isa pa, Pastor Ray, dapat daw ang salita natin ay mga salitang hindi marurumi. Hindi nakakasira. Say no corruption. Sa verse 28, binasa mo kanina. Tingnan natin Ang sabi niya, ang magnanakaw sige. ay huwag nang magnakaw pa, kundi magtrabaho. So yung magnanakaw ay huwag nang magnakaw pa. Kundi yung magnanakaw ay magtrabaho na siya para makatulong sa mga nangangailangan. Ang gaganda itong mga payo niya. Then sa verse 29, Pastor Ray, sa verse 29, makikita natin dito, anumang masasamang salita ay hindi dapat lumabas sa inyong bibig, kundi ang mabuti lamang para sa ikatitibay. So itong bibig natin ay nagsasalita huwag magsalita ng mga salitang nakakasira na, kundi mga salitang mabuti para sa ikatitibay ng bawat isa. Bakit? Anong rationale?
ayon sa pangangailangan upang ito ay makapagbigay ng biyaya sa mga nakikinig. Maganda. Kaganda ng lesson natin, Pastor Ray. Ako'y nabibless nung Oo nga, dapat kapag nagsalita ka ng mga salitang nakakabuhay, salitang nakapagpapaligaya, salitang nakapagpapalakas, yun ang ating gagawin, Pastor Ray. Kaya, Pastor, ibig sabihin nito ay napakagandang malaman at maunawaan ng bawat isa sa atin, kaibigan, na ang pananalita ng tama at totoo ay nagpapalakas ng buhay, nagpapalakas ng relasyon, nagpapalakas ng organisasyon, nagpapalakas ng iglesia. Pero yung magsisinungaling, nanlilin lang, ay yan ay nakakasama. Paghihiwalayan na yan. Nagkakaroon ng alitan na yan. Nagkakaroon na ng patayan pati yan. Sapagkat nagsisinungaling na mga anak ng Diyos. Kaya nga sabi doon sa Apokalisis, walang maliligtas na sinungaling Sapagkat sinungaling ay hindi nagsasalita ng tama. Kaya ang bawat isa sa atin ay magsalita ng tama, totoo. Parang yung cyber bullying. Ayan, yung mga moderno ngayon. Pwede kang magsalita ng laban sa kapwa mo via internet, no? At yung paninira. Marami dito, Pastor, ang nakita natin kanina. Ang Pastor, kung gusto mo yung bata na anak mo ay magiging sinungaling yan, wag kang magsalita ng tama sa kanya. Puro yung biro lagi. Pero biro yung Tumating ang panahon. Ganun na rin siya. Puro biro, puro walang tama ang sinasabi. Wala nang totoo. Sinungaling na yan. Saka wala kang stance. Malos mo yung, ang tawag doon ay, wala ka ng moral ascendancy. Wala na. Wala na mawawala yun, Pastor. Kaya napakahalaga ito, kaibigan, Pastor, sa ating iglesia. Mahalaga ito na tayo magsalita ng tama. Gumawa ng tama para paniwalaan tayo ng mga tao. At meron tayong honor, integridad. Kung tayo ay nagsasalita ng tama. Ayon sa ikalalhati ng katitibay ng iglesia. Dahil yan ang hinahanap ng mundo ngayon, kaibigan. Sabi ni Ellen White ay, you speak the truth and make nothing but the truth. Take the right way. Even, sabi dito, the heaven and the fall. Yes. Kaya ang bawat isa sa atin ay mahalaga. Salamat, Pastor. At huwag na nating dagdagan pa yung mga sinasabi nating na hindi tama. Kung ano yung oo. Hindi. Walang gitna. Sapagkat ang gitna ay mali. Kaya ang bawat isa sa atin, ang ginasabi pa dito, Pastor, ang sinasabi mo ay yung mga nagnanakaw ay Huwag nang magnakaw. Magtrabaho na. Mamigay na. Dito nagagalit ang Panginoon hindi naman ituloy mo, Pastor Ray, sa verse 30. Oh. Bakit wag na natin gawin yun? Sa verse 30, pakibasa mo. Verse 30, sabi, at huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos na sa pamamagitan niya kayo'y tinatakan para sa araw ng pagtubos. Hanggang 32, Pastor Ray. 31. Lahat ng pait, galit, puot, pag-aaway at paninirang puri ay inyong alisin. Pati lahat ng kasamaan. 32, last. At maging mabait kayo sa isa't isa. Mga mahabagin, nagpapatawad sa isa't isa, gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Yan. Yung misuse ng paggamit ng gift of speech, ay yan ang nakapagpapa-backslide sa iba. Tama yan. Yung misuse ng gift of speech. Kaya nga, ang sabi nga niya itong bibig na ito, itong dilang ito, na dapat magsasalita ng mga salitang para sa ikaliligtas, ay tatatakan yan ng Panginoon sa pamamagitan ng banal na Espiritu sa kanyang huling pagparito. Kaya nga, ang kwan dyan ay sa 31, kung napansin mo, Pastor, may ginamit dito na putting away, sabi niya, away from you, sa verse 31, lahat ng pait, galit at puot, pag-aaway, at paninirang puri ay inyong alisin. Yun yung pagdidiin niya. Inyong alisin na ito. Yung pait, galit, puot, pag-aaway, at
pati lahat ng kasamaan, diniin niya na inyo nang alisin ito. Why? Ano ang isusukli natin sa verse 32? At maging mabait kayo sa isa't isa. Mahabagin, nagpapatawad na kagaya ng pagpapatawad ng Diyos sa inyo. Madaling maalis yan, Pastor, kung na kay Kristo ka. Yeah. Madaling magpatawad dahil nagmamahal ka kay Kristo. Madaling manalangin doon sa naninira sa iyo dahil mahal mo si Kristo. Kaya mo ipanalangin. Kaya walang forever, sabi nila. Pero may forever kung may pagpapatawad. Yeah. Kaya sabi dito, nagpapatawad tayo. Kung nakasakit tayo sa salita, ay madaling humingi tayo ng patawaran. Anong sinabi ni Job sa Job 4:4, itong salita na sinasabi niya, Pastor? Ang mga salita mo ay umalalay sa mga natitisod at pinalakas mo ang mahihinang tuhod. Amen. So, praise the Lord. ang bawat salita natin na lumabas sa ating bibig, kaibigan, ay nagpapalakas, nagbibigay ng katotohanan, nagbibigay ng inspirasyon ng bawat isa. Kaya yung ating dila, ang ating bibig ay magagamit sa kaluwalhatian ng Panginoong Diyos. Oo, kung nagkasala tayo, nakasakit tayo, kung minsan ay hindi naman natin sinasadya, ay wag na nating sabihin sa leksyon natin ay magtanim ng galit. Tanim ng galit. At saka humingi na tayo ng tawad bago pa lumubog ang araw. Kasi hanggang sa higaan, dadalhin mo yan. Ayan, napakahirap yan. Na-stroke pa, partner. Mahirap yan. May galit ka sa gabi, ay mahirap yan. Pakibasa mo, Pastor Ray, itong conclusion natin na maging pala ang mga pastor din. Nakagaya natin dalawa, no? Pag nag-preach tayo pala, yung pag-preach natin ay mag-preach na makapagpapalakas. Ngayon, nandun yung kaaway mo din. Kahit pastor, may kaaway din. O kaya nang aaway sa'yo. Huwag mong gagamitin daw yung pulpito para tirahin siya. Basahin mo, Pastor, itong quotation natin. Ang conclusion niya, mga kapatid, kaibigan, ay sa English ay Paul presents vertical forgiveness offered by God to each one of us as the model for horizontal forgiveness, that which we offer to each other. If a word is dropped that is detrimental to the character of your friend or brother, do not encourage this evil speaking. It is the work of the enemy. Kindly remind the speaker that the Word of God forbids that kind of conversation. Kasi sinulat ito ni Ellen White. Binanal na yung dila natin eh. Ang dila natin ay sabor of life unto life. Ito ay rikado ng buhay. At maging yung pananalita, yung presensya ay samyo ng kaligtasan buhat sa Panginoon. Kaibigan, ang salita ng Panginoong Diyos ay nagbibigay buhay. Nagbibigay ng inspirasyon. Nagbibigay ng pag-asa ng kaligtasan. Gagamitin natin ang salita ng Panginoong Diyos para maibsan, mapalakas ang mga taong pinaglilingkuran natin at ang mga taong nasa ating mga paligid. Ang salita ng Panginoong Diyos ay salita natin na nagbibigay ng aliw, nagbibigay ng inspirasyon ng bawat isa sa atin at nagbibigay ng totoong salita ng Panginoong Diyos na nagbabago ng buhay. Buhay kagaya ng ating Panginoong Yesus. Kaibigan, maaaring marami ka nang nasalitang mga hindi ka nais-nais at nagbibigay sakit sa mga kapatiran, sa mga kaibigan, lalo-lalo na ganun din sa pamilya. Panahon na para ibsan at iwanan ang mga ito sapagkat nakapagbibigay ito ng sakit ng loob, pait, pero meron tayong Espiritu ng Diyos ng langit na nagbibigay kapatawaran. Madaling magpatawad kung tayo ay nagmamahal. Kaya nga't kaibigan, tanggapin mo si Jesus upang magkaroon ka ng kapangyarihan na magsalita ayon sa kanyang kalooban. Kaya sa ating pagtatapos, bago natin hingin si Pastor sa ating panalangin, ay makikinig tayo ng isang awitin. Ang buhay mo
tapayang lumarin. Kalimutan mo na ang nakaraan, ngayon'y nakalaan ang buhay mo sa ating Panginoon. Mga dati mong gawin na palagi lang mali, at hindi ka siya-siya sa may kapal. Mayroon bang tuwid ang isip na naglinis at nagbihis, ngunit ang isinuot ay dati niyang damit? Ang alak na mamahalin kung kailangan mang isalin, ang paglalagyan mo ba'y tapayang lumarin? Kung noon ang naghahari ay galit, ngayon ang kapalit, pag-ibig na nanggagaling kay Jesus. Ang bako-bakong landas, dinuwid na ng Mesyas. Patunayan mong ikaw ngayon'y ligtas. Patunayan mong ikaw ngayon'y ligtas. Patunayan mong ikaw ngayon'y ligtas. Pastor. Tayo po'y manalangin, mga kapatid. Kay sarap pong isipin, O Diyos, na kaibuti ninyo sa aming pong buhay, na sa pamamagitan po ng inyong kalooban at kagandahang loob, binabago ninyo ang aming pananaw. Simula nung tinanggap namin si Kristo bilang personal naming tagapagligtas, ay amin na pong kinalimutan ang lumang pagkatao at ibinihis namin ang pagkatao ni Kristo sa aming pong buhay. Amen. Tulungan ninyo kaming magamit ang aming mga bibig at mga pananalita na makakahikayat, makapagpapagaling, makapagpapalakas ng buhay at pananampalataya ng mga taong nakikinig sa amin. At tinuro din ninyo sa amin, Panginoon, na kung papaano ninyo kami pinatawad ay gayon din ang pagpapatawad namin sa aming kapwa. Pagpalain po ang aming viewers. Salamat po sa mahusay na pangunguna ni Pastor Ray, at tulungan sila ngayon sa iba't ibang panig ng daigdig na meron silang mga suliranin. Kayo ay solusyon, O Panginoon. Kayo ang kanilang sandigan, kalakasan at nagkakaloob ng kagalakan at kapayapaan sa kanilang buhay. Yes, Lord. Salamat po, O Panginoon, sa blessings ng langit sa lahat ng nanonood ng programang ito. Dinadalangin namin na pagpalain ninyo sila sa buhay pananampalataya at magmamana na kagaya namin ng buhay na walang hanggan. Inihiling namin po ito sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Muli, kaibigan, ako'y nag-aanyaya sa inyo na patuloy kang susubaybay sa ating programang Oras ng Pag-aaral.